Magandang oras mga kababayan. Mga ka-Good News Daily TV, meron tayong bigyan ng reaksyon. Ito yung nangyayari kagabi at hanggang ngayon sa Senate Impeachment Court kung saan pangalawang testigo na para sa grave threats ng BP Sara, grave threats para sa pamilya ng presidente. At itong pangalawang testigo walang iba kundi ang head ng Cyber Division ng NBI. Walang iba kundi isa ring attorney Jeremy Lontok. At dito sinabi niya, kinumpirma niya na totoo ang grave threats ni BP Sara, grave threats paukol sa pamilyang Marcos. Kaya ito ang video atin panoorin para sa karagdagang detalye courtesy ng GMA Integrated News. Nanindigan ang ikalawang testigo ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na seryoso at totoo ang pagbabanta ng Vice Presidente laban sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker noong 2024. Dagdag ni Attorney Jeremy Lotok, mapatunayan man o hindi na may kinausap na hitman ang Vice Presidente, may sapat pa ring basehan para sabihing grave threat ito. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sa ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sumalang bilang pangalawang witness ang prosecution si Attorney Jeremy Lotok. I, Jeremy C. Lotok, do swear. Bukod sa pagiging hepe ng Cybercrime Division ng NBI noong 2024, si Lotok ang head ng investigation team sa pagbabanta ng bise sa isang online media briefing noong November 23, 2024. Sa naturang media briefing, nabanggit ng bise na may nakausap na siyang tao para ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. To me, as the chief investigator at that time, the utterances made by the Vice President was serious, and the threat was real and actual. Is this contained in your investigation report? Yes, sir. What made you say that? Na yung pagbabanta ng Vice Presidente ay both seryoso at totoo. Number one, the delivery or manner in which the utterances were spoken. That's one. Number two, the literal meaning of the statement, Your Honor. Number three, the nature of the instruction. And number four, the relationship between the parties. The Vice President was furious and fuming mad. Nakita ho namin dun sa video nung niran ho namin, Your Honor, if I'm not mistaken. I think more or less walong beses po siyang galit na galit at nagmumura at minumura yung Presidente, si First Lady, and then si former Speaker of the House. Isa-isa namang inilista ni Lotok ang 7 timestamp ng naging pagbumura ng bise. Why is this a factor in classifying her threats as serious and real? Yes, Your Honor, it's very much factor because we want to establish the intent of the Vice President, and that intent is crucial in our investigation. We want to determine whether those utterances made by the Vice President were just a product of a temporary fit of anger. Was it just spur of the moment? Or were they really serious? Was it serious, real? Yeah, Your Honor. In those utterances, the Vice President said, "Wag kang tumigil hanggat hindi mo sila mapapatay." It shows persistence on the part of the Vice President, that she was determined to carry out those utterances. Dagdag ni Lotok, para sa kanya ay nakababahala ang naging pahayag ng bise. Your Honor, pwede hong mag-take advantage yung ibang grupo dyan, ibang individual. God forbid may mangyari sa Vice Presidente for one reason or the other. Mati-trigger ho ngayon yung instruction, and then
papatayin ngayon yung, God forbid again, ang presidente, Lisa Marcos, ang former speaker. And in fact, even yung triggering na phase na yon, pwedeng mag-take advantage doon yung ibang grupo, thinking na pag in-assassinate natin ang tatlo, ang sisisihin ang Vice Presidente. Medyo magiging disorder, magiging chaotic, magiging anarchy yung society. Sa kanilang pag-iimbestiga, nakahanap pa raw sila ng iba pang video bago pa man ang November online press conference. Nakita raw nila ang isang press conference noong October 18 ng parehong taon sa Facebook page ng Office of the Vice President. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. Imagine myself cutting his head. Maging ang ilang bahagi mula sa November 23 press conference ipinakita sa Senado kanina. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ano yung significance ng 3 comparisons nito sa investigasyon mo? Based on these patterns and consistencies in the utterances made by the Vice President, it appears that these statements have tendency to steer up the people against the government, have tendency to disturb the peace of the community. At nang tanungin ng private prosecutor si Lotok tungkol sa depensa ng Vice President na freedom of expression lamang ang kanya naging pananalita, 3 reasons, Your Honor. When the second highest official of the land openly and publicly uttered that she had already contracted a person to kill, the highest official of the land, the First Lady and the former Speaker, and that she instructed the person to be relentless in killing them, we failed to see any amount of freedom of speech in that utterances, Your Honor. That's number 1. Number 2, we talk to ourselves. If we allow the argument that it is within the bounds of freedom of speech, if we allow that to become the norms of our society, then who would prevent anybody from doing the same to anyone? matatandaang nagsampa ng reklamo ang NBI sa Justice Department na nagsagawa naman ng preliminary investigation. Based on your affidavit of investigation, did the Vice President commit a crime? Based on our Objection, Your Honor, leading. Based on your investigation, Attorney Loto, Yes, sir. was Yes, there Your Honor. enough basis to file a criminal complaint, as you did, for the crimes you charged the Vice President with? Prima facie evidence only, ha? Not as to whether or not she indeed committed it or not, because only a court of justice can determine that. Yes, Your Honor. Based on our findings, we believe that the Vice President committed the crime of grave threats and inciting persecution. Only insofar as satisfying the requirement of prima facie evidence sufficient to file a case. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Nang questionin na ng mga Senator Judge si Loto, tinanong siya kung nakitaan ba nila ng motibo ang bise para sa kanyang mga umunay pagbabanta. What findings, if any, convince the NBI the motive of the respondent to kill the president and 2 other people? Meron po bang kayong nakitang motibo? Yes, Your Honor. As I've said before, when we take into consideration all the facts and circumstances surrounding that issue, nagkaroon ng hindi magandang relasyon yung dalawa, and then nagbato na ang Vice Presidente ng mga salitang mabibigat laban sa Presidente. Sinasabi ng Vice Presidente is politically motivated yung pag-attack sa kanya, and then at the same time pinagtutulungan siya ng buong gobyerno. So parang
nagpatong-patong na ho siya, convolution ng iba't ibang issue. So nakita ho namin talagang galit ang Vice Presidente sa Presidente. Inusisa naman ng mga senator judge, may kinontrata nga bang tao ang bise para ipapatay ang Pangulo, First Lady at dating House Speaker? Tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Unfortunately, wala ko kaming ma-establish na validated information. Tanong ni Senador Joel Villanueva, paano naman kung hindi matunto ng aktual na assassin? Hindi na ba ito maituturing na grave threat? Sagot ni Lotok, grave threat pa rin ito. Kung hindi po ma-identify o ma-locate ang sinasabing assassin, does that automatically mean that the threat is no longer credible or actionable? The threat was absolute. Dagdag na sagot ni Lotok sa mga senador, hindi porket walang assassin na mapatunayan ay wala nang basihan ang kasong grave threats laban sa bise. Kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin para maituring na grave threats ang mga sinabi? Grave threats can be committed with or without condition. Si Senador Aquino, didiretso na ang depensa. Tila hindi raw niya kasi nakikita sa mga nakalipas na panahon na itinanggi man lang ng bise na may kinausap siyang papatay sa Pangulo. Sagot ng depensa, wala. Magpapakita raw sila ng ebidensya. You're not denying that the Vice President spoke to a hitman. No, we are denying that, Your Honor. Ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Alright, so dito ay dininay ng depensa ni BP Sara, ng mga abogado ni BP Sara na meron siyang ginawang grave threats. Klarong-klaro naman, dalawang video yon, di ba? Yung isa yung nasa loob siya ng kanyang opisina, yung isa ay nasa yung parang madilim na kuweba ng lagim. At ang grave threats, according sa attorney kasi itong si Jeremy Luntok, kaya hindi nila magigiba ng depensa sa cross-examination kasi isang magaling na attorney din yan at head yan ng Cyber Division ng NBI, itong si Jeremy Luntok na ngayon, nandyan, nakatayo as testigo or witness. Kaya ang grave threats ay hindi na kailangan madakip or mahuli pa yung assassin, basta't sinabi na mismo sa bibig ni BP Sara galing na it's not a joke, meron siyang kinukontrata. Kaya 2 beses na pinagbantaan niya si PBBM, pati na yung mga buto ng ama ni PBBM, hukayin niya, itatapon niya papuntang China para maligaya si Xi Jinping. Ngayon, kahit sinong elementary ay alam na grave threats yan kasi nga pinagbantaan niya ng 2 beses si PBBM. Kaya hindi nila magigiba si Attorney Luntok dahil attorney at ang nag-cross-examine sa kanya ay attorney din eh. Kaya alam nila pareho ang batas. Kaya sa tingin ko dito walang walang favoritism. Sa tingin ko dito talo ang depensa. Kasi mahirapan sila, hindi ordinaryong tao yung nakasalang. Isang attorney, isang lisensyadong attorney. Kaya mahirapan talaga sila sa paggiba dito. At lahat naman ng mamamayan ng Pilipinas alam yung video na grave threats ni BP Sara. Kaya wala talagang kawala kasi may video. Ngayon, may kaso talaga si BP Sara. Sabi ni Jeremy Luntok, para sa NBI, merong kaso. Kaya nga nag-submit sila ng reklamo sa Supreme Court, which is tinitingnan pa hanggang ngayon ang reklamo na yan kung yan ba ay pwede o void. Void, walang laman daw eh. Kaya ito ang abangan natin, baka mamaya matapos na itong cross-examination dito kay Luntok at malaman natin kung mayroong pang isasalang na ibang testigo para sa grave threats na ito na unang article of impeachment kay BP Sara. So mayroong 4 na article of impeachment, isa pa lamang ito. At dito sa isang article of impeachment, kung mapatunayan dito na guilty si BP Sara, wala na, tapos na ang hindi na kailangan tapusin pa yung 4 na article of impeachment. Mga kababayan, masyadong magasto. 25 million araw-araw ang gastos ng Senado sa isang linggo ay 5 session yata sila. So 25 million times 5, yun yung gasto natin bawat linggo.
lugi ang gobyerno, mga kababayan. Lugi tayong mamamayan, naghihirap tayo sa pagbayad ng ating tax. Ibabayad yan sa pinapatagal nila na impeachment na pwede namang matapos yan sa 1 linggo lamang. Alright, so anong masasabi nyo dito mga kababayan? Paki-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe para naman lumago kunti itong napakaliit na channel. Hanggang sa muli, God bless us all.